mahigala bisan pa man og ang atong kagamhanan naningkamot gyud nga masumpo nila kining mga scam calls, mga text scam diri sa atong nasod mahigala pero pastilan. Padayon nga wa gyud masumpo kining mga scammers. Gani manghigala ang atong Philippine National Police Anti-Cybercrime Group may report nga 25% sa mga unwanted calls, tawag ba nga wala to paabuta diri sa atong nasod. Ikaw, ako, tingali makadawat og mga tawag nga wa ka mag-expect nga dunay manawag nimo. Pero pagbantay kay posible nga gikan ni sa mga criminals nga nangita og mga mabiktima nila aron ilang makuhaan og kwarta. Unfortunately, manghigala, kung doon na may uban nga mga nasayod, unsay tukmang buhaton, sama sa di lang pagtagad. Kung doon ay mo ring, unya doon naman ay caller ID, ang ato mga cellphones, kung tanaw ninyo nga, wa mo mag-expect nga ng maong tawag, wa mo maka-identify sa numero nga nanawag ninyo. Ayaw, nagtagda. O, sagdi na nga, hangtod mapulaan, nagsigig ring. Manghigala kining sa ako nag-iingon, kung maminaw mo karon sa isyu nga atong i-take up, mahimo nga knowledgeable mo sa mga pamaagi aron nga dili ta mabiktima sa mga tao nga mohimog mga scam calls, mga text scams ug uban pa ilabi na gyud manghigala kining uban nga mga binuang ba. Mga tipo klase sa scam calls sa Pilipinas manghigala. Kining ilang gitawag nga kanabang kalitlag panawag niya magpa-identify nga gikan mi sa telecommunications company, gikan mi sa mga bangko, gikan mi sa bisag unsa na lang o mga aron gyud nga motubag ka. Ayaw gyud pagkumpiyansa. Matud pa nila nga awareness kuno mahigala kung masayod ka unsa pag-prevent di gyud ka mabiktima sa mga scam calls mahigala. Kay daghan kay ron nga mga tao bisan pag dunay kanibang SIM packs o SIM cards registration law nga gi-implement sukad niya tong Oktubre nagpadayon ang mga binuang. Kung ngano atong hisgutan na karon sa atong tulumanon. Pasabton ko usa kamo manghigala kabahin sa different kinds of scams mahitungod sa tawag. Kanang gitawag nila one ring or phone scams manghigala. Kanang mukalit lag ring ang imong cellphone kausara. Unya di na mo usab og bagting. Kita manghigala doon na magoytay kanabang phone ethics manghigala. Nga padalitan doon ay ma-missed call nimo nga nanawag nga kanabang sa imong phone usa sa mga gitudlo diha manghigala murag natan-aw nato ron nga dili na effective kay gitudlo man diha kung padalitan maka doon ay missed calls diha sa imong cellphone kinahanglan nga imong i-return call. Sus karon manghigala kining bag-o karon nga mga kalihukan nga daghang mamiktima nato murag dili na siya appropriate nga mo return call ta kung dunay mga tawag nga wa ka makaila kung kinsa na nawag nimo. Unrecognized number manghigala sa imong cellphone kay do naman ni caller ID nga atong cellphone ma-register man diha kung unsay numero nga nanawag nimo ay nalagi return call ay bahala nagmingon nga wa batasan kay di man na karon dili na applicable sa pagkakaron. Sagdahi na. Unya kung manawag nagpagbalik niya kadudahan gid kaayo manghigala nga ang tawag ayaw nagtubaga. Labi na gid kung matubag ka niya kanabang mangutana nimo maingon na nga is this Rene Borromeo niya maingon na ka yes ayaw gyud ana ayaw gyud kay ngano man i-record na dito sa mga scammers ang imong word nga yes. Doon ay mga bangko panalitan doon na kay online banking nga adto dito sa bangko sila mo transact unya naka-register doon ay mga bangko manghigala nga ang imong tingog gi-register dito inig-ingon nimo dito inigpangutana nila dito moingon ditong taga bangko nga is this Rene Borromeo niya ila ditong i-play patukaron nila katong imong tingog nga nakuha gi-record nila nga niingon ka nga yes. Inigpangutana dito, is this Rene Borromeo? Ila ditong i-play ang imong tingog. May nga dito, yes. Sa ito pa, na-register, makuha dito, ma-identify sa ilang computer system.
mao na may gala nga mo hatag na og mga transaksyon ang bangko kay kumpiyansa naman sila kay mga ari ni Borromeo ni nanawag. So mao na siya may gala nga kanabang imo nang buhaton nga mo tubag-tubag ka sa mga unwanted calls, doon ay possibility nga ang imong pagtawag mo return call ka adto ka mahipunta sa kanibang automated machine nga mohimo nimo og mga binuang. Unya ang uban dili magani ka binuangan nga biktimahon imong bangko, inigtubag nimo, inig return call nimo may gala, mo charge to sila og kanabang mahal kaayo nga premium rate mahal kaayo kay murag ipasa kanila sa usa ka binuang mga gala mga parehab ta kaniadto nga pitinaghana 11 man siguro to ka number o katon chika ay sus mahala dako kay kag bayranan ang text nimo kaniadto sige kang tubag-tubag nagtuo ka sa maning daghang makining number o 11 ni ka numero tubag-tubag ka dito ay kada tubag nimo kaniadto 250 doon ako'y kuan mahigala kaniadto nga way kalibutan ba unya kanabang maldito ba mangaway kay media pa ko nga nagsuwat og balita diri ko sa chika so nahurot ang iyang load kay sa panood ko tubagon ti ka ari ko sa chika magtubag kada text niya 250 pesos imbis 1 piso ra. So mao na may gala kining pag-charge og mga mahal kaayo nga bayad bantayin na kay dunay magbinuang lagi. Mao na siya kanang one ring nga pagtawag di sa imong cellphone ayo na lang gyud i-return call. Mao na siya may gala duna pay gitawag nilag voice phishing. Mao na siya may gala nga taktika na may gala unya kanabang mo kuana mo maka-provide ka may makita sila manulti maka-provide din ka paghatag sa imong mga social security number labi na gyud kung panalitan mo ingon nga doon na kay kuan sir ma'am kanang magpatuo sila nga taga bangko unsay imong credit card mga credit card information ba numero sa imong credit card ma'am ako na verify diri sa among data may kada sila manulti mo magpatuo nga taga bangko kanang ang imong password murag na nakuan ba na dunay sayop kining unsay password nimo atong sa una kay atong i-usbon ay sus ayaw gyud paghatag ana tawga ang imong bangko kay inigtawag nimo sa imong bangko doon na ba nanawag nako unsa may katuyuan gyud aka na mabisto na ang ilang mga binuang so mao na sila maayo kay na sila manulti kay ang uban niya na mahigala nagtuon gyud og gitudluan unsaon pagbiktima ang mga tao nga nagdunay mga cellphones o dunay mga banking transactions online. Maikina sila sus grabe ha. Kanang mga scammers magigala usahay mag-impersonate og taga Philippine Post Office kuno sila. Tawgon ka, mayngon nga, ma'am, sir, doon na kay parcel nga miabot diri sa post office kining ang kuan na ni ang ngani mo ni among gi-verify doon na kay nakunta ka namo sa cellphone pero amo ning i-deliver asa dapit ang imong address ayaw gyud paghatag sa imong address kay kana mga binuang na wagi ka maka-expect sagon nimo padani mo og kanabang kuan parcel o kargamento unya mingon dayon nga asa dapit nga imo adtuon ka na din dito magigala og nana dia ang additional nga mga binuang ang mga bank account mga higala bantayan ginato na. Kaya ang mga bangko, mga higala, permi gina sila nga nag-warn, nagpahimangno sa ilang nga mga clients nga sila dili gyud mangayo og kanang mga password o di gina sila mangayo. Gani kanang mga OTP, kanang one-time password lang nga ihatag nimo, ayaw di na sila mo yung gani nga ayaw gyud paghatag bisag kinsa sa imong online one-time password. Kay gamito na pagkawat sa imong mga pundo, deposito nga mawa na hinuon nimo. So mo na may gala, daghan kayo nga mga instances nga ang mga security bank account holders na biktima sa mga impersonators nitong 2021. Gani miabot matud pa og 5.7 million pesos ang nakuha sa mga scammers. Mo ni gi-report lang. How about atong wa mo report? Nga nabiktima nga wala maglangas. Muna dako gi kayo no. So muna mga igala, ang call center phone scams mga igala, ang pipila ka mga scammers nag-operate pinaagi sa call centers nga
murag yung legitimate sila ba nga mag-impersonate sa mga nga muhatag kuno silang technical support ngadto sa mga wa magkadimaog, gubaon, depektuso nga mga computer systems ug uban pa. Kung isurrender nimo mahigala ang control sa imong computer, mahigala bisag tuar sila sa ilang station, sa ilang opisina, mayngon din, sir, palihog ta sa imong kuan, ana di click ka, atagi ko unsa may nakabutang diha. Oh, ilang ma-control, sila'y makakontrol sa imong computer and at the same time, friends, makuha nila ang tanang mga dokumento diya sa imong computer. Studihan nila na kung unsaon ka pagbiktima. Mao na siya mahigala nga ang pipila sa mga scam call centers nga nag-operate ni sila isip investment schemes kuno. Sa tuig 2022, ang PNP Anti-Cybercrime Group manghigala may raid og call center nga matud pa nakakawat ni og 3.3 million Australian dollars manghigala nga kantidad diri sa ato og 119 million pesos nga pension funds gikan sa mga Australian. Basta luoya in town sa mga Australian nga gipangkawatan ra ba. So muna kining lain pa nga telemarketing scam calls manghigala magbantay ta kay ang uban diha lagi biktimahon ka. May nga sir, nga offer minimo og mga kinibang credit cards. O peron, may nga sir, para madali ni, biktimahon ka nga, may nga doon na kay mga ID diha, doon na kay, unsa pang uban nimo nga mga cards, kaya atong i-transfer dire, gamay ra kaayo ang interest. Hatag din ka, unsa ID ni sir, kaya atong i-register. Ayaw gyud. Ayaw gyud mga igala. Sa year 2022, ang PNP Anti-Cybercrime Group midakop ni og 31 ka telemarketing scammers nga mitarget ni og Australian og British national pinaagi sa pagtanyag kanilang pension plans. O niya pero unsa man pension plan indot kuno kaayo nga mga pension plans aron nga di sila magkalisod-lisod dako ang ilang makubra unsa may nahitabo. Hasta dako mga igala pagka 2022 dako nakakuha ra sab sila laing 32 million. Ang best practices may gala aron sa pag-prevent nga dili ka mabiktima sa mga scam calls, mga scammers diri sa atong nasod. Kinahanglan nga ayaw paghatag og mga sensitibo kaayo nga informasyon nga kun dunay manawag nimo. Kinahanglan nga magbantay gi ka. I-hang up na ayaw ibutang, ayaw pagtubaga, ayaw pag-entertain, ayaw pag-istorya dugay. Kay ang imong tingog ilan ang i-record niya ilan ang pangitaan o paagi aron nga sila mo ay magamit nila na sa mga binuang. Kung panalitan ang usa ka caller nga wa nimo i-expect nga motawag niya mangayo sila sa imong mga data usbon ako ayaw gyud paghatag. Kung panalitan nagduda ka sa legitimacy sa kanibang nanawag, kinahanglan nga imo dayon nga i-verify. Unya usba ang imong password kay aron dili sila basig ipanid-an ka na ba. Unya, kung maayo ka sa cellphones, mga gamita kining call blocking apps, mga Ang atong technology karon doon na mga pamaagi, apps, unsaon nimo nga kadtong mga nanawag, ma-block, o di na sila kabalik og tawag nimo. Muna yung gitawag, call blocking apps, nga naa diya sa atong mga cellphones, labi na kadtong mga smart cellphones, naa na diya. Sagad gyud sa mga smart cellphones may gala dunay built-in nga call blocking features nga mutabang nimo aron kadto mga unwanted calls di na sila sud sa imong numero. Di na sila makatawag nimo. Uni ayaw lagi pag-extend, ayaw pag-istorya dugay. Kay kanang makikistorya makagdugay nga wa man na sila makaila unless og nakaila ka. Ha timan ha? Unya i-educate gyud ang imong kagulingon nga kinahanglan gyud nga ato ning mapahunong ang scam calls sa mga text scammers, mga scammers. Kung panalitan, nahibaw ta, mapulaan naman na sila madugay, mga higala. Kay, nakagrabihan, mabiktima eh. Mauna mga higala, unsaon man nato diri sa atong Pilipinas, ang ato bayang kagamahanan mga higala, ang ato mga officials kagamahanan ning kamot. Aron unta, sulbad, mawagtang na kining mga scammers nga nabiktima sa ato mga igsuon nga mga Filipino. Giunsa man nila kaniadtong Oktubre mahigala si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong may perma ni og balaod nga naghimo nga ang mga
cellphone subscribers, SIMPAC subscribers, may gala, kinahanglan compulsory ang pagparehistro sa ilang mga SIM cards. Pamaagi ni mahigala aron nga pag-fight sa mga team scammers, mga text scammers, bank scammers, o guban pa. Ang balaod mahigala nag-require sa mga mugamit og mga cellphones, natural na gani SIMPAC, nga kinahanglang mo furnish sila sa ilang full names and identity documents sa di pa sila makagamit sa SIM card. O paggamit ni, ang katuyuan ni aron nga ma-prevent ang mga criminals nga matago sa ilang kaugalingon. Pero sultian ta mo may gala, nalutsan gihapon ni sa pagkakaron. Nagpadayon gihapon og ato kanang mahibaw-an karon may gala sa laing segment sa atong tulumanon, atong pakighinabi sa kadagkuan sa National Telecommunications Commission. Ang Pilipinas may gala usa sa mga highest smartphone penetration rates mga gala, ang ilang mga nabiktima sus daghanag yun mga gala. Daghan kaayo nga nabiktima. Kay doon naman tay mga almost 200 million nga mga cellphone users. Daghan na biktima ay mga gala. Unya si Presidente Marcos may gala igo lang ni nga mi banos kay ang naggama gyud ning mao nga balaod may gala nga rehistro na ang mga SIM cards didto pa sa kanhi administration ni former President Rodrigo Duterte, pero walang dayon maaprubahi og diri na pasar isip balaod gyud sa administrasyon ni Bongbong. So mao na may gala ang mga telecommunications company manggigala sa atong nasod matud pa naka-block na og kapin sa 1 billion ka mga numero nga gigamit sa mga scammers, pero nagpadayon man lang gihapon manggigala naa lang gihapon. Gani ang uban manggigala na biktima pa. O ngano man manggigala kaniadtong Biyernes sus ang atong Palace of Justice diri Sugbo nagkaguliyang tungod kay doon na may nagpahibaw nga muulbo kuno ang bomba alas 3 hapon. Ay sus, dinaganay ang mga empleyado pagka mga alauna wala murag na mauli ang uban nang gawas hangad dito sa building kay naghuwat sila nga muulbo alas 3 pero wala. Pagpanghadlok lang yun og pagbinuang. Abi ninog diri ra ba sa Cebu nahitabo dili. Dito sa Manila nahitabo sab. Doon na sab gihapoy mga kadibang bomb threat. Ang City Hall na to, Cebu City Government, na biktima sab og mga bomb threats. Gani, ako mahigala, kadungog na ko nga doon ay bomb threats, di na kumutuo. Pero, matod pa sa mga pulis nga kung doon ay bomb threats, ayaw hatagi, ayaw i-take it for granted kay tanawa dito sa Mindanao. Pila ang nga matay, diya nga doon na gani simbahan nga gibombahan, gipabutan og bomba. So, kung doon ay mga hulga nga bombahan, ayaw i-take it for granted nga di mo tagdon. O, kinahanglan magbantay ka. Pero kasagaran diha mga binuang. Ang akong pangutana karon, kinsa man kining mga nagbinuang. Og nganong dili man nato matrace ang ilang mga numero, og dili nato ma-identify kung kinsa ang mga tawo nga naghimo nini, nga doon na naman tay SIM Cards Registration Act. Sumuna siya mahigala ang usas punto gidya. Nganong akong gi-take up kining maong isyu tungod kay na kuan ba na inganyo ko niadtong nahitabo nitong Biyernes nga skrabiha sige naman lang ning kuan dinhi mga bomb threat niya wa magid ni ma-identify do na tay ahensyas kapulisan nga kanibang mo identify kung kinsa ang mga holders, subscribers din mga numero, pero until now wa gid sila nahimo. Mao na mahigala nga kining akong nahukman nga interview na pakiginabian nato diri sa atong tulumanon ang atong Kumusta ka Sugbo ang kadagkuan sa National Telecommunications Commission. Kay ang NTC mga higala mao ni sila ang government agency nga nag-regulate, nag-supervise sa mga telecommunications company. Globe, Smart, PLDT, dito, sila mo nag-supervisor. Dunay problema mga higala nga angay na to nga hatagan og aksyon. Atong interviewon ang Regional Director sa National Telecommunications Commission diri sa Central Visayas,
Niya mahigala uban ni Attorney Alan Felix Macaraya Jr. Siya mo'y Regional Director sa National Telecommunications Commission diri sa Central Visayas. I am very happy and pleased to be your guest sa inyong radio program. Sir, kining ato ang gusto na kong mahibawan o sa publiko kung nagpadayon ang atong paparehistro sa SIMPAC. Yes, sir. In accordance with Republic Act 11934, no, the SIM Card Registration Act, any sale sa SIM card shall compulsorily require kanang registration. Pasabot ana, dili ka pwede makagamit o makapalit og SIM card kung dili na nimo irehistro. Registration is a prerequisite in owning a new SIM card. Either kung sa Globe ka, sa Smart, or sa Dito. That's compulsorily required before you can own and use a SIM card. Atong balik ka ganang, doon naman ito papangrehistro, na pila na ka milyon ang na-register na to sa mga SIMPAC o cellphone users. In my last recollection, murag as of July man to last year, no? Murag niabot na og 114 million. So 113,939,000 as of July, no, 2023, no. So supposedly na nato sa mga 120 million siguro kapin karon. Okay. Kay moving ang data magod is a moving data, no. Anytime nga unay mo palit ang data, ang SIM registration, it keeps on increasing. Muna siya, it's a moving data. So dili kay ko specify, but that would be the base numbers na akong nabawan. Mag-running total, Yes, magsige na mo palit, ma-register. Yes, sir. Kining, pila ka mga SIMPAC kaniya ito nga na-deactivated, kaya magpa-register? Actually, ang sa Globe mo'y daghan. Kayo, sa Globe. Nabawan ako, no? Pila? Kay, dili ko sure o pila ka, percentage-wise, mas taas og registration ang Smart. Murag ni abot man siguro pila ka percent, mga 70% plus ang ilang total, o 70 to 80% plus ang ilang narehistro. Ang Globe, I think, mas ubus-ubus ana. So they reported around millions nga SIM card. So mas dako ang ilang percentage nga wala na register. So in effect, sila mo yung dako-dako on part sa Globe, murag dako-dako ang wala na rehistro. I don't also think nga katong mga numbers nga ilang gi-report nga pinato ka million is still active, no? So siguro for statistical data purposes, ila tong gi-report lang for statistics pila ka bug ang kapalit sila nga registration. But for the question of active ba sila o dili, that's a big question. Kaya katong Smart murag a large bulk sa katong SIM nga ilang gi-report is murag active pa man kay dako man sila registration rate. Unya katong magpa-register na deactivate gito, sir. Automatic, sir, kaysa Balaod, Republic Act 11934 sa SIM Card Registration Act, upon expiration sa date nga dapat mo register, the telecommunications are mandated to deactivate all SIM cards nga wala na register. Unya kining sa ato pa kining tanan ro gipanggamit ron nga mga SIMPAC sa mga cellphones registered na gina. Registrado, sir. Doon na magoy nagpadayo dagha kayong mga scammers pa ron no kusog kay mangilad. Unsa may buhaton nganong wa pa na sila mahadlok, sir, nga magpadayon silang mga pagpang-scam, pagpanghulga. Actually, sir, mo na problema na mo Saan karon, labi? no? Mo na problema na mo karon. Kay uban nga na maligya og SIM card, ang ilang sales lady mo mismo garehistro sa ilang SIM card. In effect, kung na sila 50 ka mo kabaligya, isa ra ka tawo garehistro. Ang ilang appeal sa publiko nga ready na daw, registered ready na ilang SIM card. So katong SIM card nga registered ready, most probably isa ra to katawo mo siguro nang ginagamit sa mga illegal. So in fact dawat may complaint ana regarding sa isa ka sales lady nga nihawa siya sa iyang trabaho tungod kay gi-require siya sa iyang employer nga i-pre-register dapat ang SIM card, which is not supposed to be under the law. So kato siya, ang registration ato, magawas ato sa butang natog 50 ka numero, isa ra ka tawo. Muna siguro nang ginagamit sa mga illegal,
knowing nga wala sila mismo garehistro nya kani siya pre-registered na. Mo nay nakakuan apan na. Pero katong tao nga iyang register, tinuod gito tao kay na may ID. Tinuod ID. gito nga tawo, pero ang problema lang isa ra ka buktaw ang appeal dito. Pero magukod na to. Magukod to nimong tawo, pero ang problema is ang tawo nga nipalit ato, if kung naa sila pangalan ato, pwede na to bukuron. Kung di ila wala lagi butang kinsa nipalit ato, maglisod tagukod. Pero nganong dili man nato gukuron sa gobyerno through NTC ang kadtong naka-register sa SIMPAC kay ginaa sa balaod gibutang man nga dili na kanang illegal kung atong ipagamit ang mga SIMPAC ngadto sa other person bisan gani atong anak. Di ba ko ingananim mo sir? Usa man na be? Ang kanimagong sa SIM Card Registration Act mismo, there is a clause sa SIM Card Registration Act na all datas received sa platform sa telecommunication entities is protected under the law. So dili tanang tawo pwede maka pangutana kung kinsa na siya nga tag-iya na. Yung kinanglan ka muagi gyapon sa korte ipasampina nimo na kung kinsa na siya nga tao kay naman siya prohibition sa balaod mismo. Secondly, natay ginatawag nga Data Privacy Act. And it protects all datas from other persons mukuha sa information without the consent of the owner. So thirdly, nana sa constitution pod, no? Namo na sa the privacy of communication and correspondence protected ya po na siya sa constitution under sa Bill of Rights. So tulo na kabuk balaod ang gapugong ana. So naturally kung gusto ka mahibaw kung kinsa na mahibalo kung kinsa tag-iya ginanang tao, you have to go to the courts. Wala problema na. Ang NTC dili maka-pressure sa telcos. Dili ka pressure kay wala man may authority, di ba may authorized sa SIM Card Registration Act to compel the telecommunication companies to divulge the identity of the SIM card owner. Unsa day buhaton panalitan kanang mga bounce rate niya na may namagi number sa kanang Dili mo gani sir. Unsa man to da? Ingon ani ni sir no. I will correct you on that. Ingon ani mo gud siya. Kani magong SIM Card Registration Act is an initiatory law, no? Kuni siya ay initiatory nga balaod to compulsory require anang tag-iya Register. irehistro. But we are still awaiting anang mga balaod. For example, kung kami i-authorize sa balaod nga mo, pwede may mo compel og kanang telecommunication companies To divulge. i-divulge kana pwede may makakuan, no? Parehas magod sa taga example ha. Parehas sa Amerika na ang ilang kuan dito rehistrado man. So dili necessarily nga makakuha gyapon ka sa directly sa information. Nana sila ibalaod ng ginatawag na CALEA sa California, no? That is the Communication Assistance for Law Enforcement Agencies. Another separate law na siya. That's why ako nag-explain sa mo ang SIM Card Registration Act is just an initiatory law para lang i-require na maurehistro ka. But it does not authorize NTC or any other entities to divulge kung kinsa na siya nga tag-iya sa SIM card. So, it requires another law. That's what we are waiting for. No? Pero nag-initiate na ron. I don't know kung nag-initiate or wala. Kaya, di man guna pwede nga ang SIM Card Registration Act, ang among authority is supervisory lang nga in nature, no? Compel namong telecommunications na to register. register tanan. But it does not give us the authority and power to divulge or compel the telecommunication entities kung kinsay owner ana. Muagi magapunta sa regular courts if you want to know the protektado man siya sa tulo ka balaod mismo. Una, katong SIM Card Registration Act. Ikaduha, Data Privacy Law. Katulo, ang privacy sa communication correspondence under the Bill of Rights. Tulo ka balaod ang gapugong. So dili ta mismo makadali-dali og ana, no? So anyway, ako naman na siyang gi-propose. Dugay na kayo na ako nag-propose. Din man sa central office. Sa central office, sa kanang mga sanggunian, nga kung gusto mo, Ang local magpa-sponsor mo og balaod, i-authorize ninyo specific entity na mo compulsorily require sa telcos na iyang ihatag ang information in cases ato pa sa CALEA. Sa CALEA magod may mga enumerated nga mga
kanang mga crimes, for example, kidnapping, kidnap mo ransom, automatic na siya. Ang communication company, telecommunication companies are required by law na iyan ang hatagan, ang information, ang law enforcement agencies. Kay urgent man. Oh, Urgent matters. Kana man gud siya nga matter, time is always necessary, no? Kanang ang element of time Oo, element of unang time. gikuan sa kaliya. Unlike sa tuwa, wala man tayong ana. Munang kami mismo, as much as we want to help the public, dili man gud mi authorize under the law nga mo divulge mi kung kinsay identity ng tao. So we don't have the authority to do so. So hamstrang ang nakagapos ang among kamot, munang makaingon sila nga wala man ni kuan ng NTC wala man ni authority. Pero kung hatagan mi ana og tay na balao dito kinsay mo sponsor diri sa congressman diri, dapat muunta na secondary nga balaod lang himuon. Kaya na naman sa dili na may ordinansa dili. technically, sir, under sa rules of interpretation, no, sa kuan kaning ang kanang national law cannot be repelled by a local legislation. Kay mas taas man to sila. It nationwide in coverage. Kato pa unsa ano to pagsulbad sir kining mga kay daghan kay reklamo mga scammers daghan puro kayo. Unsa ano to paghimo unsay counter na to ana sir? Dapat mag-execute yun sila o magkuhan sila bagong nga balaod. Either authorizing the Philippine National Police or among opisina to require or authorize us nga mo require sa telecommunication companies na muhatag sa information in the event kung kinanglanon yun or necessary. Sa mga instances, magbutang dito, kung may mahitabo, ang PNP or ang NTC has the authority to compel the telecommunication companies na ihatag nila ang information na. So, mo gina ang pinaka-expedient and the most practical way nga himuon sa atong magbabalaod. Example kadtong kuan para sub justice na to des kimunda gi-threat na sad nga bombahan dito sa Manila do na sad gapon Okay, mo man na kay wala gitong ingon sa nako sa imo sa una nga mga buang-buang mo ding bamaligya og SIM card. Ilang i-pre-register ang morehistro ana ang katurang tao nga mobaligya para convenient kay sa tao nga mopalit. dali ra. Ang in effect ana una pwede nila magamit sa binuang. Ya ang ato ra mahabol ana katong garehistro nga inosente kay nga walay kabalo nga nganong iparehistro to daan. Nalagi diri sir dawat hilak-hilak taon tong babae nga sir gigamit na kong pangalan pagrehistro mahadlo ko nga basi gamiton pag illegal gamiton gid pag illegal ano man i-rehistro gi-report ani mo na sa pulis ako sigingnan. So, muna atong bantayan unta, no, kung may mga local government units, siguro say mo, suruy-suruy po mo sa mga kanang malls ba, or mga kanang mga baligyaan ng kuan na tanawon po din nyo kung may mga illegalities nga regarding ana. Kami diri sa opisina, halos every week, gakuan gud mi, pero di man gud magkuan. Example ang public makakita sila og ingon niya na mo-offer dunay mo-offer nila nga dealer og simpak niya sila mayon nga automatic na ni registered na ni daan unsa may buhaton mo report sila Report sa mga, kami man mo kuan nila. dakpo na Isa balaod mismo, gibutang mo na siya, illegal yun siya. illegal Pwede ganin mo na, kasuhan yung kriminal sa korte, kay under sa SIM Card Registration Act, makapahid ka kriminal nga kaso ana, in violation sa SIM Card Registration Act. kanang mga pulis ilang man ginang role nga to identify ang mga maghimo og mga bomb threat unsa may ilang buhaton dili nila magamit kay mura man na siya threat to kuan ba Mulagi na sa problema na di gyapon magamit nila ang time is of the essence puguding ana mga sakwan. Dapat unta lagi natay balaod ana nga authorized sa law enforcement agencies nato like Philippine National Police nga dapat na sila authority nga in kaso mosulod ing ana ng mga problema, authorize sila mo require sa telecommunication companies divulge ang identity ana nga number. So di na sila moadto sa korte because muadto pa ka sa korte Dugay. takes time, no? Siguro Gasto labing pa. dugay ana. Sig maabot pa ng isa ka semana o isa ka bulan ay dugay pa Muna kay siguro basig wala na contemplate sa atong Congress ni ana supposedly dapat nanay mag-sponsor niyo ana para at least mapacify ang tao. kuan lagi sir or kanang kuan kining IRR lay atong buhaton sa kuan dili mahimo Ang IRR technically
dili na nimo pwede ma-revise or ma-amend kung unsang balaod. Pag-implement lang. It can give you the necessity or the tools to implement the law. Kung dili na nimo ma-revise kung unsang or dili na nimo madugagan substantially na makatabang yun na kay revision naman na siya. Muna yung Unauthorized naman na siya. what is deemed excluded, not included, is not is deemed excluded. Excluded na siya ma-appeal. No. So puti pa ita di ron sir, no? Murag ang mga tao ron nagtuon na gyud nga protected na wa na scammers, wa na magbinuang, bomb threat wa na, pero lisod pa di gihapon ma-implement. Dapat lagi ito, gingon si Mua, na ay mga follow-up na balaod. Kaya kanang SIM Card Registration Act, for purposes of registration, initiatory law lagi na siya. Kamo sir sa NTC mag-meeting mo mga regional director sa Manila, dili mo makahimo og mga resolution o urging makamuwi mo padangat ko Actually, sir, kanang SIM Card Registration Law, we've been amo na nang gikuan sa Congress, I think 20 years ago. 15 years ago, 20 years ago, bago pa ko sa opisina na, sige na mig kuan sa mga sa Congress ana nga inak na siya nga balaod. Imagine, almost 20 years bago siya na, Usa na- balaod. Mahimo. Oh. Ang ako gud Sige maghimo. mig labi ana nga i-appeal nga na wa gyud. Kaya ano, ug tan-aw nimo sa gawas ba ang ilang best practices, almost all siguro mga 90% to 95% sa countries compulsory gyud ang SIM registration. Muna sa ubang lugar, ato kag Singapore, ato kag Hong Kong, di jud ka kabinuang. Rehistrado man sila dito. Naman po sila balaod, magbinuang ka, pwede ka mo require, hatag ang imo identity. Mainlan ginila mo dito. Sa ato na naman tana, kulang pa lang og kato mga follow-up na legislation. Di na ta ka divulge kay tungkol sa mga data privacy act, ano? Anyway, pwede man unta na siya. Kinanglan lang og follow-up legislation ba? Sana, mo enact ang Congress og balaod nga authorize sa MOA o authorize sa PNP nga mo divulge, mo require og kuan. Ang telcos nga i-divulge sa MOA. Ingana nga balaod ang dapat mga follow-up nga laws ba? Kaya na magod ng SIM card registration, it is only an initiatory law. Di gina siya katong final end o final solution sa problema ng mga scams. Solusyon day kay sir, murag tanaw na ko ning problema ha. Di pa di siya direkta gi mosolbad, no? Actually, masulbad na og na nagi kanang lawmaker ba o congressman o senador mo sponsor nga nga balaod. Ang problema man gud, mo sponsor ka nga na balaod. Ang telecommunication companies technically are very powerful na lobbyist. Lobbyista po na sila. Di po sila gustuhan na kaapektuhan ilang business, makuha na. We can understand kasi sa US na mag-lobby nga balaod nga dili ayon na ikuan kay mapikta mo. Anong mapicted ba sila sir nga? Siyempre, ang sale lang SIM card mo gamay kung imong i-compulsory nga na ka na stricto kayo, natural, ilago na ka milyon ilang makuha na. Sa ato ba murag ang illegalista dako day percentage sa ilang mga sales. Ang unsang Ang mga mopalit og mga simpak nga gamiton. di man gud ingon dako, pero naagud sa certain percentage ko mo apekta gud silang income. Sa una ang ang wala pa SIM card registration, pila ra man tong kuan. Pila ra man to ang kuan, pila ra man to pagpalit. Dako kay sila sales ato sa SIM. Nya kana magong namagod nay connection sa earnings nila ug sa kanang pila ka book gipalit nga SIM, no? Nanay direct connection, no? The more nga mobaligya kag SIM, the more na ang probability mo increase ang ibuhang income. sales gyud. Kay nabay Naman si direct relation, no? Whereas kung imo na siyang limitahan, technically affected ang imong sales, including ang katong gamit sa kuan. Siyempre, gamay naman ang SIM. Dinhi sa kuan sir kini ato na mo at mo modalikya taglain. Kana mga reklamo sa uban nga kana kanang mga telecommunications companies kawatan ko ng ilang load, mahurot ang ilang load nga wa nila gamita. Why reklamo ni abot sa NTC niya na? Naaman, sir. Pero yung ani magod ni, sa akong pagkabaluan na, sa Pilipinas, pila ta ka milyon nga subscribers. Okay? Usahay man gud dili siya kanang unsa na siya? On time ang kwan ba? Dili On time on deduction. Oh, Ana. hintay. Na kay 3 pesos. Nanawag ka.
supposedly makatawag ra unta kag isa ka minuto. 1 minute, Oh. Pero they take longer. Natingala ka, uy, sustihan ako, nakatawag ko mag 20 minutos, 15 minutos lang naputol. Pero pagtuo nga sa the next time around na siya, dili na kolektahan sa telcos. Kolektahon gina nila mo. So dili ka kabalo ba, dili siya ko real time ba? Tungod sa kadaghan sa subscriber, ang kana tama. ilang load deduction dili siya real time. Munang usahay, sige text, wala day kay zero, alaw lang ang text. Hindi man siya real time. Imagine, ang Pilipinas, God, it's a texting capital sa tibok kalibutan, no? Mumong ginay hobby na to, mag-text, dako kayong percentage, na. Muna, Nakautang nito sila ato sa naman ko na, sir, ha? Naman ko yung mga kaso, ni abot sa mundari. I-check na mong data, na, may apir dito. Nanawag kaning kuana, wala pa siya nadidakan, so pag load nimo, ididakan og 50, kay dili man siya real time. Tungod Muna yung explanation. liman kag isa ka 100 million sa mo masig pila ka computer muhangin na siya bro, ang data magkwanto ba 100 million ka buktaw gagamit ana. Bito. Di gina siya real time. Siguro na delay pila ka seconds o pila ka minutes. So matingala ka nga, buwangan nakagamit kumangkusong 3 naman tayo, gamit pa ko og 15 minutos, di pa kay ka. Kay nakalusot ka, nakalibre ka 14 minutes. Pero pag load di mo na siya, automatic na siya nga deduction. Muna mo ingon sila gikawat ko no ang ilang load. Muna siya. Actually wa gikawat. Murag Maglisod kay gina-check ba po na sa ilang systems lang kuan nga. wa sab siguro telecommunications company nga mutuyo lagi pangawat kay gamay kay nagkantidad. Ako dili kay kumutuwa na kay that would be very insulting, no, or kanang dili maayo sa telecommunications company so yung ana sila kay may bawaan ka sa tao yung ana ka wa na kay Namo kay uban subscriber pareha ng GCash. Under gyapon na ng GCash niyo. dili na sa ila na direct. sila. Kaya ang GCash man god, it's more on kanang banking transactions, financial transactions. Ang NTC is more on technical regulation sa communication. We deal on the technical regulation para sa anang interconnection, rate fixing, pilay rate, standard sa kanang pagtawag, calls. Ang kana man god, it's more on kanang financial or banking transactions. Wa na mo labot ana. Wala mi out na mi ana. It's more on kanang na siya sa central bank. Lain pa yato kadtong sa una ang NTC na identify gini wa pay cellphone kaniadto adto pa mga VHF, mga UHF kanang karon sir unsa kadaghana kaniadto ang naggunit niya ng mga UHF kanang VHF karon unsa mo naa nakakita ko pa sana lang no Actually sir, paggawas sa cellphone, nawa gyud ang gan paggamit anang radios gyud kanang handheld radios, i-decline gyud tremendously, no? Siguro butang nato 80%, 90% ang decline. even ang mga base Ang practical na lang application anang handheld radios, makita nimo na sa shipping industries, construction industries, mining industries, kanang mga security guards, kanang sa kumpanya, no? Mo na lang gyud ang practical application kay ang cellphone man god grabe ka convenient. Kaya bitaw. mas grabe pa siya ka-advanced nga technology compared sa handheld na radio. So ang iyang importance ba na outweigh sa cellphone muna karon ni decline gid siya. Mao jay. Kay murag wa tanaw bitan ako murag wa na kayo so na bit kami do na handheld radio way mo gamiton. Pero karon mga cellphone naman lagi panggamit gyud. Wala na gid sir. Wala na gid technically. Muna lang to ng mga industries or mga business ang naay mga application nga practical ba nga to. Kay paano good sir? Una na nimo mo karga kag nga handheld radios ka baga kayo. Ikumpara mo sa cellphone nga ni convenient kayo. Ang communication di ko pa direct clear pa kayo ng signal. Maka-internet pa ka. Maka-kompleto na ba? So, siguro na-outweigh na ang practicality sa handheld radios. Wa na lain gyud nga cellphone na lagi paggamit ro no. Kadaghanan sa cellphone lang yun. Ang mga barko. Kana mo na barko, security guard, security agency, ang kaning mga construction industries, mining industries, mo na lang yun na siya. Unsa pa uban nga inyong supervisor sa NTC? Ang NTC, Ang telegrama, ang telegrama. wala na. Ang amo yung supervisory authority na sa TV, cable, radios, kana mga radyo nga AM FM ba? Kana mga handheld radios. Daghan mo ko nung
unsa man daghan ko ng mga nag-operate o mga unauthorized radio, unlicensed radio station. Daghan gyud kay available naman sa Shopee o sa kanang kwan, Lazada. Ang station yan? Ang kanang ilang mga equipment available na sa Shopee ug Lazada unsa man pagpugong naman na. Makahimo na sila ka ng radio station na tagwan. Oh, makahimo na sila kay available naman na siya mga technology sa kwan. Pero Lazada sa ug Shopee. doon gyapon na illegal Dapat kay di man sila allowed. allowed, di man sila franchise holder ngano mo operate man sila. Oh. Kanang sa kwan mag-operate ang Facebook dili illegal. Wala kay online mo ka. Online lang. Ang Facebook is a worldwide nga kuan coverage. Ang among regulation ana is ug na galing minimal pero hands off na may basta yung anak sa net ba. Ba? Pero pa di ko daghan yung mga illegal nga mga radio station. Daghan siya kay magkapalit ka og mga equipment yan ara sa Lazada imo ra i-order. Dili niya naguk doon. Among ginagukod sir pero sa kadaghan nga molusot lisod yun. In fact nga na may mga MOA na may kuan sa Bureau of Customs inani dakpon dili prosuton pero makalusot man gyapon sir. Mura na yung problema sir. Pero mag-operate na, hindi may pahunong. Dapat among ginapahunong yun. Among ginapahunong pandakop. Ginapahunong gina mo na madakpan na mo. Inaamo ko kayo makita dito ngayon FM. FM na. FM AM mga kuan. Ano makasuod ba sila mahatagan mag-frequency? Wala na sila gatagan. Nagamit pa ginas sila ilahan. Wala sila tagi. Kaya mga illegal wala mo na tagig frequency. Sila ra ginagapili-pili sila frequency gagamit nila sa lingon without the authority sa NTC. Dili no sa mag-prevent niya na. Kana sila madakpan na mo, na mo reklamo, kana tuon na mo, i-inspect, i-bargohon ang mga equipment, i-pass mo, i-close ang ilang establishment. O di orag balay ra magay siguro ng uban. Gamay. Uban gani lisod kayo pangitaon kina tumoy isbuki di kabantay kung namurag dili stasyonan kay murag balay. Oh, kay FM nga kuan man. Frequency. Oh. Sir, unsa imong panapos nga message para sa ato mga minaw ra nagtanaw? Para sa tanang nitanaw og naminaw, labi na to mabiktima ang mga scammers. kung mabiktima gay mo anang mga scam, first niyo himuon is file mo og complaint sa amuha no, sa NTC no. Pwede po niya sa among website NTC7, pwede ka makatawag sa mo ang landline number 032-422-6832 or 032-345-8275 no. So tawag sa mo we will cater to all your complaints. At least matabangan mo na mo dire. We have an officer in charge gid sa gawas nga mo cater sa inyong mga reklamo kung madto sa mo. Pero di mo maka-divulge inyo lang tabangan kung mo porso sila kay sa Kung court. maka-scam mo or makuan, what we can do is to block the number or di na magamit. Maka-block mo? We can do so, no? We can block the number. Gigamit naman siya sa scam. That's one thing of regulating anang mga scams nga kuan. Okay, kini mo ni kuan. Sa ato pa kung gamiton og scam ang kanang simpak, maka-approach sila sa NTC and then kamo inyong i-block. Yes, sir. Okay, mo to mahigala nga ato para ginabi ni Attorney Alan Felix Macaraya, ang Regional Director sa National Telecommunications Commission, and I hope manghigala nga unta ang kadtong mga kasayuran nga iyang gihatag nato og ang ako mga isyu nga gi-take up, makahatag ninyong idea, makahatag ninyong knowledge aron nga di na ta mabiktima sa mga scammers.